Hi everyone! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Ang ating video for today para po sa ating mga employees dyan. Dahil sa video na ito, pag-uusapan po natin paano ang computation para sa darating na special non-working holiday on October 31 and November 1, 2025. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang October 31, 2025 ay All Saints Day Eve. So ito po ay special non-working holiday. Ang November 1, 2025 naman ay special non-working holiday din dahil sa All Saints Day. Tandaan niyo po guys kapag special non-working holiday, no work, no pay po ito. Maliban na lang po kung naging practice na ng company nyo or policy ng company nyo guys na kahit special non-working holiday at hindi papasok si employee, babayaran nila. Okay, may ibang company kasi dito, yun talaga yung policy nila. May ibang company naman, for example sa dati kong company, kapag regular ang employees namin at hindi papasok ng special non-working holiday, bayad yung araw niya. Basta a day before holiday, pasok siya. Tapos ang provisionary naman namin noon, hindi sila bayad, no work, no pay talaga pagdating ng special non-working holiday. Okay, so ngayon proceed na po tayo sa computation. Number 1, kapag po pumasok kayo on special non-working holiday, additional 30% po ito on your basic wage on the first 8 hours. Okay, ang formula dito, basic wage times 130%. Example, ang iyong daily rate ay 600 times 130%, meron kang 780 pesos na earnings sa araw na yon. Ngayon, number 2, paano kapag nag-overtime kayo? Let's say nag-extend kayo ng 3 hours on special non-working holiday. Kapag po nag-extend kayo doon sa 8 hours, guys, additional po ito na 30% of your hourly rate. Hourly rate, okay. Ang magiging formula na po niyan, hourly rate times 130% times 130% times number of hours worked. Okay? So, hourly rate. Ang per hour na 600 ay 75 pesos, di ba? So, 75 times 130% times 130% times 11 hours. Kasi ang number of hours work mo, total of 11 hours na dahil nag-extend ka po ng 3 hours. No, first 8 hours, nag-extend ka ng 3 hours. So, ang bayad sa'yo sa araw na yon, sa buong duty mo na yan, 1,394.25 pesos. Ito po ang makukuha mo kapag nag-extend ka ng 3 hours overtime on special non-working holiday. Malinaw. So, number 3 naman. Paano naman kapag ang special non-working holiday ay rest day mo din yon, tapos nag-duty ka po? Kapag ganun, additional 50% of your basic wage of first 8 hours po siya. Ang maging formula nyon, basic wage times 150%. So, 600 pesos times 150%, that is 900 pesos. Ito ang makukuha mong payment sa'yo sa araw na nag-duty ka for 8 hours on special non-working holiday na kung saan ito din ay iyong rest day. And number 4, paano naman kapag nag-exceed ka din doon sa 8 hours? Special non-working holiday, tapos rest day mo din, tapos nag-overtime pa kayo ng 3 hours, no? Nag-extend kayo ng 3 hours. Kapag ganun po, additional po ito ng 30% of the hourly rate. Ang magiging formula niyan, hourly rate times 150% times 130% times number of hours worked. So, 75 times 150% times 130% times 11 hours. So, ang payment sa'yo sa araw na yan ay 1,608.75 pesos. Ito ang bayad sa'yo sa araw na special non-working holiday, the same as your rest day, tapos nag-extend pa kayo, nag-overtime pa kayo ng 3 hours. Alright, so ating mga employees dyan, nakuha nyo na ba guys paano i-compute ang ating holiday on October 31 and November 1 kapag kayo po ay nag-duty sa araw na yon. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.